Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang mapaunlad ang waste management system sa bansa. Sa kanyang mensahe na ipinarating ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa isang aktibidad sa Baguio City nitong Abril 2, sinabi ng Pangulo na pinalalakas pa ng gobyerno ang mga programa upang maisulong ang mga innovative solution sa iba't ibang suliranin. Aniya, marami pa ring komunidad ang nagkukulang ng akses sa malinis na tubig, safe sanitation at waste management services. Sa katunayan, lumabas aniya sa Sustainable Development Report of 2024 na nananatili ang mga malaking hamon sa pagkamit ng layunin para sa clean water and sanitation. Apektado rin ang sektor sa kakulangan sa trabaho at hindi magandang workforce condition. Tiniyak ni Pangulong Marcos, sinisikap tugunan ng pamahalaan ang mga nasabing suliranin. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na panatiling malinis ang ating kapaligiran. Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at paglilinis ng ating pangangatawan ay sumasalamin sa ating malasakit, sa kalikasan at sa komunidad. Ang mga ito ay sumasagisag sa ating katangian bilang bagong Pilipino, disiplinado, mahusay at mahal ang bayan. Sa ibang mga balita, nananawagan ng ilang person with disabilities na pagtuunan pa ng pamahalaan ang kanilang sektor. Provincial Social Welfare and Development Office inilahad ang mga tulong para sa mga may kapansanan. Ang detalye, hatid ni PIA Intern Esperanza de Guzman. Si Aris Bautista, isang person with disability, ay patuloy na kumakayod sa kabila ng kanyang kapansanan. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa pwestong inilaan ng Department of Trade and Industry sa La Trinidad Persons with Disabilities Sheltered Workshop. Sa kabila nito, kulang pa rin aniya ang kanilang budget sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tourist, sa poblasyon, tapos sa pagtangwa. Ganun din sa umaga. Hindi pa kami kumikita, nag-aapuno ng post. Pero tiyagarang talaga. Ibinahagi rin niya ang kanyang kwento at karanasan sa buhay. Kasi hindi po ako dating PWD. Dati po akong construction worker. Nadala nga lang po ng nadikit yung hawak kong bakal sa live wire. High tension, kaya yun, nadali pa ako ng kurete noong 2021, pandemic. Medyo mahirap din po yung naging kalagayan ko. Dala ng iniwanan ako ng tunay kong asawa. Tapos yung mga anak ko, naiwan din sila. Hinarap ko muna yung sarili ko sa ibang lugar yun. So, may tumanggap naman sa akin ngayon na parehas ko din na PWD. Pero awa naman ng Diyos, okay naman po kami na kakatuwang sa buhay namin ngayon. Nananawagan si Bautista sa gobyerno na sana mas mabigyan pa ng pansin ang kagaya nilang mga PWDs. Kagaya namin na mga PWD, lalo na yung mga mas malala pa sa amin. Kagaya yung kasama ko, sa vision yung problema niya, tapos may tumor siya, cancer patient yan eh. Sana sila yung mabigyan pansin ng mga gobyerno. Sa mga gaya namin na malalakas, kagaya yung iba na naglalakad, kaya nila yung init, kaya nila yung mga naghahanap. Tapos umaasa sila na kuwan. Sana mas tuunan nila ng pansin yung mas malala. Ayon naman sa Provincial Social Welfare and Development Office, may mga programang nakalaan para sa mga PWDs. Kailangan lamang nilang lumapit sa mga kaukulang tanggapan. Meron tayong Provincial Federation of PWDs na regularly we're meeting them every quarter to discuss yung mga issues, concerns nila, and then how we can help them. Okay, yung mga updates for PWDs para alam mo din naman. So the Provincial Federation is composed of the 13 municipalities of the province. Yung mga presidents ng Municipal A hanggang sa Municipal 13, sila yung mag-organize dito sa province para maging federation ng province, Provincial Federation. Yung mga na-injured sa disaster, yung mga bahay nila na nasira, meron kayong emergency shelter assistance.
And then the other is yung provision of assistive device. Assistive device means yung pantulong sa mobility nila. Example is yung wheelchair, crutches, o kaya yung cane. Cane para sa mga bulag, at saka yung cane tungkod, yung tungkod para sa mga di kayang maglakad. Another is yung livelihood. Now the livelihood is extended to organizations of PWDs. Yun, charge sa province, walang interest but they have to pay because that is a loan. So kung anong gusto ng organization na i-project na pantulong sa income nila, we give them the amount depende sa project nila, and then they will pay on staggered basis. Nagkakandak din kami ng mga forum, especially during the National Disability Rights Week, that is every July, and then doon sa December, first week ng December, International Day of Freedom. Sinisiguro ng pamahalaan na walang maiiwan sa mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa ay layunin ng pamahalaan na maging economically active at self-reliant ang mga PWDs. PIA-BSU Intern Esperanza Jindy Guzman para sa PIA News Cordillera. Bilang bahagi pa rin ng National Women's Month celebration, isinagawa ang Eco Fashion Show sa Baguio City. Lumahok dito ang mga kababaihan mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Suot ang mga organic at recycled o upcycled materials. Narito ang report ni PIA Intern Caroline Ventura. Apat na kababaihan mula sa iba't ibang barangay ng Baguio City ang rumampa sa Eco Fashion Show 2025. Bida ang mga makukulay, detalyado at kahanga-hanga nilang mga kasuotan na gawa sa recycled materials. Ito ay pinangunahan ng Local Government Unit, City Social Welfare and Development Office at ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi Women Federation ng Baguio City Chapter. Because we are celebrating we have the activity of Eco Fashion Show competition. This gathered all the women. Ang purpose po dito is yung pong ma-skilled or ipalabas natin yung mga skills ng ating mga kababaihan. And not only their skills, ilabas din nila yung talent and i-showcase nila yung kanilang talent. Kaya ito po natin nasabing Eco Fashion Show because yung kanilang pong dress or ipang-fashion mamaya is from truss materials po. So malaking tulong ang ating mga kababaihan dahil sa kanila meron tayong tinatawag na yung naipropromote yung circular economy through waste management. Isinagawa ang Eco Fashion Show bilang pagsuporta sa mas sustainable na environment, greener future at 10 Rs o ang refuse, reduce, rethink, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle at recover. Hindi lang 3 ngayon, no? Meron tayong 10. And aside from, of course, reduction is first and foremost. No? Why do we need to reduce? Kasi nga, yung consumerism natin, no? Kahit hindi na kailangan, we still keep on buying. So, reduction. Pag hindi mo kailangan, huwag kang bumili. Okay? Reduce itong consumption pattern. So, this one is relevant kasi, for one thing, nire-repurpose natin. Tama? Nagre-repurpose tayo, nagre-recreate tayo. Yung recreation is making something, basura, to something that is that can be used and repurposed again. Ang ilan sa mga kalahok ay nagsuot ng eco bag tulad ni Brigida Patilan na may mas malalim na dahilan sa pagsali sa kompetisyon. Representative ng Middle Rock Quarry sa women's
Alumni Association ba? Tapos, kaya ako sumali ng PAN. Gusto kong ipakita sa lahat ng mga may kapansanan na hindi lang hadlang ang may kapansanan para makilahok sa ganitong mga event. Na kahit, ano ba ito? Ganito ka na ganun na may kapansanan ka, may pag-asa ka. Nais niyang ipamalas na hindi hadlang ang kapansanan sa pagrampa sa entablado. Gusto rin niyang magsilbing inspirasyon sa mga katulad niya na posible ito at hindi dapat mawalan ng pag-asa. Samantala, gamit naman ang mga kutsara at tinidor, ibinida rin ni Cecil Dato ang kanyang angking kasuotan. Kaya ako sumali sa ganitong event para mabawasan yung mga basura natin, ma-recycle, yung mga dapat ma-recycle. Sabi nga, 10 hours, di ba? Hindi na 3 hours ngayon, 10 hours na tayo. Saka yung importance nito is makatulong sa kanila. Pinatunayan ng mga kalahok na may malikhaing paraan upang mabawasan ang mga basura, na kadalasan ay itinatapon na lamang at nagdudulot ng masamang epekto sa kapaligiran. Ang tamang diskarte at pagiging malikhain maaaring makatulong sa pagsulong ng sustainable at malinis na kapaligiran para sa kinabukasan. Ang Eco Fashion Show ay isang plataforma para sa makabuluhang hangarin. Isa na rito ang pagpapalaganap ng circular economy o ang sistema kung saan ang mga patapong bagay ay nabibigyang buhay ulit upang mabawasan ang suliranin sa basura. Dahil sa mga ganitong palabas, hindi lamang pagandahan ng mga kasuotan ng kanilang handog, kundi nakakatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. PIA Team Sue Intern Caroline Ventura para sa PIA News Cordillera. Ilang estudyante sa Baguio City ang hindi nagpahuli sa larangan ng research. Kabilang na riyan ang ilang pananaliksik para sa ikabubuti ng mga komunidad. Tuklasin ang mga ito sa ulat ni PIA Intern Anne-Marie de la Cruz. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kung saan inaasahan ng mga nakakarami na nakasalalay sa mga kabataan ngayon ang kinabukasan ng bayan. At sa patuloy na epekto ng polusyon sa mundo, saksihan natin ang husay at talino ng mga piling estudyante mula sa Baguio City. Kamakailan ay binahagi nila ang kanilang mga proyekto na maaaring makatulong sa mga sakunang dulot ng polusyon sa kauna-unahang research festival dito sa lungsod ng Baguio. Well, my main inspiration was actually the emissions from the jeepneys whenever I would commute. I thought it was actually annoying and quite dark, quite thick actually. And I thought, do people actually know how bad this is to your health? And I thought that exemplified the silent killer notice of air pollution. So when I got home, I thought, why not create a device that's cheaper than the pre-existing monitoring device which costs 18 million pesos and actually quite innovative by integrating artificial intelligence. So yeah, I developed that and it's where I can now do it. The title of our study is Bioelectricity Generation Utilizing Lakatan Peelings Musa acuminata in Microbial Fuel Cells Containing Bacillus subtilis. The inspiration from our study is that my family loves eating banana actually, and I noticed that the banana peelings itself is left discarded. So with that, I plan to utilize the peelings and turned it into something valuable. And with that, I researched on microbial fuel cells, and we combined the banana peelings and a bacteria which is called Bacillus subtilis, and there we utilize them for energy production. Mula sa paggawa ng alternatibong panukat sa smoke emission hanggang sa paggamit ng balat ng saging para sa pag-extract ng biofuel, ilan lamang ito sa mga kahanga-hangang imbensyon ng mga estudyante. Our message to our students who have participated in this particular festival, they continue to do good in this kind of innovations, and maybe later we would be able to see them upstage, inspiring also the other students who are into innovation and research. Of course, first and foremost, I'm very proud of them. It's not easy, to bring out into the open what you have started on as a problem, and of course to discuss the solutions that have come into the into the process of researching
But I would just like to tell them that whatever had happened in the PSI, whether they brought home, an award or something, we're still very proud of them because they have carried out the core values of our institution, and that is, of course, to become a missionary in whatever undertaking they will go into. The Research Festival, organized by Philippine Science High School, Baguio, or CAR, is a perfect avenue for students to showcase their innovations to solve real-world problems. And at the same time, it gives them the opportunity to collaborate with experts to fine-tune their work and eventually make it useful for the community or the country to use. May mensahe naman ng mga student researchers lalo na sa mga naghahangad gumawa ng mga proyekto para sa ikabubuti ng lipunan. My main message to the researchers would be that whenever doing a research, try to do it with heart, not just because it's a requirement. Try to do it with a heart and compassion. Try to think of it as not only completing a requirement, but also solving something that's either deadly or affects the whole population. Yeah. What I can say about them is that keep pursuing their dreams and maybe keep in mind that we are in a world that is constantly changing, and with innovations such as renewable technologies, it can further develop our country in a more greener and sustainable future. And with that, I can say that sa balat ng lakatan, may ilaw ang pangkalahatan. Ilan lamang sila sa mga young researchers na patuloy na nagpapamalas ng kanilang angking galing at talino. Dito ay makikita natin na wala sa edad ang kakayahan ng makagawa ng mga bagay-bagay na makakatulong sa ating komunidad. Patuloy ito na sa kabataan ay maliwanag ang kinabukasan ng ating bansa. Ito si PIA SLU intern Arnmarie de la Cruz para sa PIA News Cordillera. Ukol pa rin sa mga kabataan, 3 estudyante naman ng Benguet State University ang nagsimula ng isang negosyo mula sa kanilang sariling konteksto. Tinawag nila itong Silpo-Silpo. Ano kaya ito? Alamin sa report ni PIA intern Clarissa Osyang. Tatlong entrepreneur students ng Benguet State University ang nagsimula ng isang negosyo gamit ang mga modular garments o mga upcycled materials. Ang kanilang negosyo, tinawag nilang Silpo-Silpo. We are 4th year students from BSU, Entrep students, and kami ay currently on our business implementation. So our main offerings are modular garments. Modular garments meaning yung detachable na garments. So yon, and we also offer yung mga parang mga accessories, crafts, ganun. Okay, personally, before entering yung course, kasi gusto ko na talagang magtahi since I was a kid. I wanted to become a fashion designer na talaga. As a person na mahilig sa Barbie dolls, na-try ko nang magtahi-tahi ng mga damit, and yun, as I grew up, na ano ko na talaga na gusto kong magtahi. And yun, as I entered yung senior high school and college, dun parang mas na-develop yung sewing skills. And along with my group mates din, na ano nila rin nila yung mga sewing skills nila during high school and during our college days. Doon kami nagtagpo-tagpo, and yun, we became Silpo-Silpo. Ang Silpo-Silpo ay bunga ng kanilang thesis. Ayon sa kanila, ang konsepto ay hango sa pagtatagpi-tagpi ng mga bagay upang makabuo ng isang produkto. So, Silpo-Silpo in Ilocano, meaning yung maiko-connect, ganon. So, we thought of that kasi nga nakita namin yung need ng mga tao for weather-adaptable garments. So,
kunwari, yung mga pag mainit, di ba, pwede mong tanggalin, or pag malamig, pwede mong ibalik ulit. So, ganun yung parang basic concept ng silpo-silpo. And another thing na pwede rin gamitin namin sa garments na mga ito is yung mga inable. So, mga woven, local woven fabrics natin, which can help promote yung culture natin. And another thing na isip din namin is pwede namin i-incorporate yung mga upcycled na mga, kunwari, mga jeans, i-repurpose namin into modular garments. So, yun, hindi lang siya garments, but we turned something into an innovation using yung modularity. Ang silpo-silpo ay kilala sa pamantayan ng pananahi. Kabilang din sa kanilang mga likha ay mga earrings, phone straps at garments. Yung thesis na sinasabi ko kanina, na naging entry namin siya sa BSU Research Congress, which garnered first place po. And we reached yung regional level, Regional Research Congress, third place naman. And our another one na sinalihan namin is yung YEP ng DTI. So, Youth Entrepreneurship Program. Ito ay isang program kung saan may mga modules na natututunan namin regarding business, ganon. And sa end ng program na yon is may business pitching. So, sa business pitching na yon, dun sa provincial level na fortunately, nanalo kami ng first runner-up, and nagkaroon kami ng mga prizes like yung business kit. So, yon. And umabot kami sa regional business pitching the same year na yon, yung same month. And doon po nanalo kami ng champion po. Ayon sa miyembro ng grupo na si Catherine, nagsimula ang silpo-silpo noong nasa third year college sila. Nag-start po yan noong pinagsama po namin yung idea namin. Yung idea po namin is yung damit po na may cooling effect. However, wala po kaming wala po kaming pagkukunan ng supply for the fabric na may cooling effect na. And si Hannah naman po is may idea siya about the yung detachable thing. So pinagsama po namin yung idea na yon. So kaya po nagkaroon kami ng modular garments, which is nagbibigay siya ng yung t-shirt po pwedeng maging sando, or yung yung long sleeve po na shirt pwedeng maging t-shirt or sando para po magkaroon ng cooling effect po pag nag-change po yung weather. Takot man sa paggamit ng sewing machine, hindi ito naging hadlang kay Catherine sa pananahi ng iba't ibang produkto, katulad ng garments, accessories at mga crafts. Nag-start ako magtahe nung grade 8. Di ba may subject tayong TLE? And yung napili ko pong TLE subject ko is dressmaking and tailoring. And nung grade 8 po ako noon, first time ko pong ganito po yung sewing machine namin doon. And yung first ko pong nakahawak ay nag-try ng sewing machine. Natakot po ako kasi yung ingay niya is malakas yung ingay niya, tapos yung pag-apak ko nun is sobrang bilis. Parang kaslang madait-day ngay imak. So hindi ka nagpukawak pa di kwan ada day ni mami nga mga-guide kanya. Sige lang, tutuloy mo lang nga agdadait masanay kamot lang. Ajay kat idi ko akat the first mi nga inaramid kat short pant. Kat ijay kat jingi di ba day fabric kat kas lang square lang nga day. Kat na amaze ak nga day from day fabric nga square lang nga day kat makaaramid ak
maisuot mo mismo nga inaramid. So dahil na-inspire ako nga garamid ako pati dado mga bado like t-shirts. Nag-start kami ti short pant, then grade 9 ka t-shirt, pajama, and then trousers matlang. And then from grade 10, yung tuloy ko matlang ti grade 10, nag-aramid kami ti blazer, kasjay. And then, di ba, ijay grade 11 to 12, pinapilida kami mano niya ti track ng alam ni. Tati inalakmot ka TVL, dressmaking and tailoring. So, yung tuloy ko pa ijay nga nagda-diet. Gana senior high school. Ang silpo-silpo ay may iba't ibang inaalok. Kabilang narito ang pagtanggap ng customized na damit o patahi, o kaya mga crafts na sila rin ang gumagawa. Pwede niyo po kaming bisitahin sa negosyo center or kaya po dito po sa market. Kung gusto niyo pong magpa-customize, just pumunta po kayo sa Facebook page namin and messages po. Sa sikap at tiyaga, ang tatlong estudyante ay maituturing na entrepreneurs na ngayon. Si Hannah, Catherine at Sofia ang halimbawa na hindi lahat ng bagay ay imposible basta't may pangarap, sabay-sabay na aangat. PIA-BSU intern Clariza Osyang para sa PIA News Cordillera. Sa karagdagang mga balita, isang atleta mula sa Cordillera ang unti-unting gumagawa ng pangalan sa larangan ng Jiu-Jitsu. Hindi lang sa bansa kundi maging sa ibayong dagat. Kilalanin si Godwin Amos Langbayan sa ulat ni PIA intern Chelsea Mas. Sipag, disiplina at determinasyon. Ito ang mga katangiang tumutukoy sa ating mga lokal na atleta. Ngayon, isang makasaysayang tagumpay ang ating pinagdiriwang. Si Godwin Amos ang kauna-unang Cordillerang Jiu-Jitsu World Champion. Kasama ang kanyang mga kapwa-atleta at coach, ipinagmamalaki siya ng lungsod matapos niyang dominahin ang mundo ng Jiu-Jitsu hindi lang sa bansa kundi maging sa ibayong dagat. Currently ako po ay isang Sambo national athlete. Former po akong Jiu-Jitsu athlete sa national team. Yung nilaruan namin nung last year, Jiu-Jitsu is all about ground game. Yung tinatawag sa judo naman na niwaza or ground technique. So more on takedowns, tapos controlling sa baba, sa ground, positioning, and submissions like chokes, knee bar, arm bar, two hold, joint locks. Ang ating kampyon ay nagpakita ng pambihirang galing sa 2024 Sport Jiu-Jitsu International Federation World Championship na ginanap sa Nagoya, Japan, kung saan siya ay nag-uwi ng 2 gintong medalya para sa bansa. Masaya naman but not to yung parang sobrang hype ako kasi alam ko sa sarili ko na marami pa kami sa sa Cordillera na mga malalakas na grappler. Kung baga sa akin is parang inopen ko lang yung parang sinumilang ko lang. Pero yung sinasabi ko nga sa mga interview ko, marami po dyan sa atin, yung mga kasama ko sa national team na, for example, sina Gino Abalos, din yung mga coming po na mga bata. May paparating pa po na iba na magtutuloy sa grappling sport natin. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Sa pamamagitan ng mahigpit at disiplinadong pagsasanay, tiniyak ni Coach Gibran na handa si Godwin sa anumang hamon. Mula sa technical na pagpapakondisyon hanggang sa mental preparation, naging susi ang kanilang masinsinang training upang maabot ang tugatong ng tagumpay. Well, kung masasabi ko sa atin ang advantage natin, lalo na sa mga generation namin is yung nung bata tayo, nagtatrabaho na tayo sa bukid. Parang yun yung isa sa mga kasi kung baga late starter po ako, late ako nag-start mag-aral sobrang late na po talaga. Parang nag-start kasi ako 25 years old Kung baga pag as a gusto mag-compete sa mga elite level, mga world championship, dapat mga bata ka nag-start ka na, di ba? Ako nag-start ako mga 25 years old. So parang yung isa sa mga naging foundation ko is yung lakas ng katawan natin as igurot. Kasi yun nga po, mga nung tawag doon, parang farmers by blood na kami kasi doon kami sa
sa amin kayo sa Bugyas, doon yung mga tinatawag na salad bowl of, di ba? Saan nanggagaling yung mga gulay natin. And sa mga grapplers natin dyan sa Cordilleran region, yes, tuloy-tuloy nyo lang kasi maganda na yung opportunity natin ngayon. Marami tayong choices. Pwede kayong maging national team. Kung hindi naman, pwede kayong maging katulad namin as a soldier athlete. Pwede rin kayong pumasok as a pro fighter. Tinatawag mga prize fighter natin. Kaya kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, tuloy-tuloy nyo lang and train hard. Kung wala pang nakikitang result, tuloy-tuloy lang kasi as times goes by, lalakas naman yan. Kung sino ang magpupush yan at matitira in the end, sila talagang magiging champion. Pinapatunayan ni Godwin na sa tiyaga at dedikasyon, lahat ay posible. Ang kanyang tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa mga atletang nangangarap at nagsasanay ng husto para magtagumpay. PIA SLU intern Chelsea Mas para sa PIA News, Cordillera. Ang Amitan Garden ay isa sa mga dinarayo sa Tuba Benguet. Ngunit higit pa sa magandang tanawin dito, nakakubli ang isang kwento ng pag-asa at katatagan. Narito ang ulat. Tahimik at payapa. Preskong hangin ang malalasap. Tinig ng kalikasan ang maririnig. Ito ang isang hardin sa Pula Poblasyon, Tuba Benguet, ang Amitan Garden. Ngunit higit pa sa ganda nito, nakakubli ang isang kwento ng pagbangon, pag-asa at pagmamahal. Ayon sa may-ari na si Sati Amitan, mula sa isang maliit na hardin ay unti-unting lumago ang kanyang pangarap. Ito ay naging simbolo ng kanyang pagbangon, isang lugar kung saan ang pag-asa ay namumulaklak. Nagrugi kami as a backyard gardening lang. Mostly nga mulak iti anthuriums. Di kakastoy. Kanda di ordinary nga anthurium for cut flower. And then over the years umadad-ado. Iti kuan ilaklak ko yung matanan ijay town day cut flowers na. Tapos jay potted plants. From cut flowers to potted plants. So from 2018 nagrugi kids Christmas party dito eh. Tapos every time nga umay dapi man, not only on December ngay, halos monthly pi man umay dakat different people agat-gatang dati mulak isude mula ka pa iti kastoy ko nada isude na divert akti at ato mga plans. Then come 2020 iti pandemic awanan ti dato mga maarami di iti kami lang tamtambay mulmula lang ngam di ba awanan nga iti kasada tatao nga apan ijay city or somewhere nga kat no kayan ad-ado nga ti hikers joggers kat umay da ditoy kat itangato isu lang ti kwata isu ti kaslang akwami lang ijay idingay itangato laeng kat ma-appreciate na nga ijay view di kuan kastoy kunada di ay ijay nagrugian nga kaslang kuan adi nga umumayan kaslang regular nga da umay. Aniya, sa pagdagsa ng mga bisita ay nahikayat silang ayusin ang kanilang garden. Padas mi matkanuanga pati kape with the pancakes ta iso ti request ta matagi umay na in-encourage kami nga agar-arami ti kwa iso nga agarami dati tree house jeda do mga pagay-ayaman nag-ising-simpada iman tapos jay mat na in kami ijay napanunot mi nagarami ti CR so proud akmat nga mangibaga nga most of the budget ijay CR kat nagapu ijay products ti plans from the pandemic nagsakita ijay during my confinement nilakay mo't isudan ijay anak na aditi ng kabkabiti dita iso nga nakabiti dayta na aramid jay gazebo yayen at least linmawa nga iti kwa tapos in offer me anti camping
tent camping, backyard tent camping. Si Sati ay isang breast cancer survivor. Ibinabahagi rin niya sa mga bisita ang kanyang kwento ng inspirasyon at pag-asa. Aniya, ang hardin ay nagsisilbi ring place of relaxation lalo na sa mga may iniinda. Personally gaming, may saknay nga kwa nga breast cancer patient and survivor. Tapos naging brain tumor manan. Matcha-challenge sak gamin idi dagijing idi makukuha anak nga iti kwa iti sakit-sakit. Kasla isumat ati kwa pagayamak pagalalak ti kwa anti-stress ba kumbaga. Tapos dagiji da dumagaming umay kasi mo lang adangat ti anayinda kasla nga naging kwa dito'y ngay mostly nga mamimit kung umay dito'y tanong ka kat makisistorya akmat lang katakwada ngay kakarodag siya overnight kat umay da dito'y nga agdi-distress iso nga kanyak personally kat kasla nga ma-uplift akmat lang adi iti kwa iti daytoy ararangitak nga daytoy. Actually nagrugi ak iti 2008. So, the first nga operation ko, 2008. Tapos, di kunak no awanan, after 5 years, di 2013, nag-recur, di ayan, medyo tinmangsit. So, kailangan nag-chemo ak itchay. Tapos, nagrugi ako ng iti maintenance ko for anti-cancer. Di 2018, nag-metastasay si ribs ko. So, kasi lang depressed ak itchayon, awan. Siyempre, amo tayo mat, diba, no, pati cancer. Recur kat, mas tumangtangsit kasi jay. Yung kasi ni Apo, edi kwa, refer iman ni Doc siya iti kwa, ti high risk o bigay ni kung kadak manan iti kwa, iti surgery, kabiso, kasi naadaman ti cyst, iti ovary. Di 2019, din makal manan ti bukol ditoy. Puti na lang outside, isungan kapilitan inikat manan ni Doc. Tapos di ay dire-diretso jay nyo nga agas ko. Kasi ni Apo na nag-negative manan. 2022, naragragsakak, takunak, at last makagraduate takta, di ko nada at in 10 years no maabot ko ti 10 years makagraduate tak ngay. Iti kwa, so nga naragsakak di 2022. Kailang bigla ak manan nga kwa nga nginmato nga iti bipik tapos nag-Bell's palsy ak jay ngay agkaraw daytoy jayhan mo nga makontrol nga iti movement na agkas-kas tayo jay idi kas jay nag-ikwada ti other confirmatory test diyan na kita da nga adaman ti brain tumor ko. At first hang ko nga kayat nga ma-opera ta kunak ayaw manuon nga opera sila nga na bakahan nga kayan jay kat may jay bagikon kunak magmag na nga ti months diayen ag madadaalan ti balance ko kailangan ko nga agsarukod idi kwan eventually nag wheelchair akan isu diay nga kinayat min adi nga kwa maopera di prayer ko di imbagak tatay nga prayer ko di stumat nga kwa inikandak ni Lord iti another chance isu di adak tata. Sa gitna ng kanyang laban, natagpuan niya ang kaaliwan at lakas sa paghahalaman. Ang kanyang kwento ay isang patunay na maaaring sumibol ang pag-asa mula sa pinakamadilim na panahon. Iti visitors, I hope nga i-support you ti local entrepreneurs nga kasla kanyak.
karkaro da kami nga basit limited nga jay finances na dakkel ti maitulong yo kada kami not only on financially but boosting of our morals tapno mas kami pa nga ma-encourage nga mang-improve iti services ni kadagiti matpadpadak nga adu ti anayin ti saksakit na be strong kanayin tayo nga ikamang kini apo ta iso na lang timabal niya nga agpagkamahan tayo umay kayo agpa-share dito ita agbabanding tayo dito Amitan Garden. Ilan sa mga plano nilang gawin sa kanilang garden ay magpatayo ng cafe, transient, spirituality center at venue para sa iba't ibang trainings. Samantala, nakasuporta naman ang Tuba Tourism Office sa pagpopromote ng mga agri-ecotourism farms. Sir, ma'am, maitulong na ti Tuba Tourism kat nagay programs nga agpa-seminar, training seminar, tapos ma'am, kan may sa siguro kat apan mi dakitaan for promotion met lang ma'am. Tapos i-inspect minimum day sa site gano, yati met nga ma-develop sa matulungan met lang ti munisipyo. Ang Tuba Tourism Office ay handang magbigay ng tulong at suporta para sa mga nagsisimula pa lamang sa agri-ecotourism farms tulad ng pagbibigay ng ibang materyales para sa pagpopromote nito. Ang Amitan Garden ay sumasalamin sa isang kwento ng pag-asa, isang patunay na sa pamamagitan ng determinasyon at pananalig ay maaaring malagpasan ang anumang pagsubok. Ilaw ng ating mga tahanan kung ating ituring. Iyan ang ating mga dakilang ina na walang hindi kayang hamakin maitaguyod lamang ang buong pamilya. Walang katumbas ang sakripisyo at pagmamahal na kanilang kayang ibuhos, lalo na sa kanilang mga anak. Isang kwentong dama ng nakakarami, ngunit naiiba para sa isang ulirang solo parent na may anak na visually impaired. Ating tunghayan ang kwento ng isang ina na nagsisilbing ilaw mula sa kanilang tahanan hanggang sa kanyang pinakamamahal na anak na may higit na pangangailangan. Karagdagang detalye hatid ni PIA intern Aryan Joy Soliman. Biyaya kung ituring ang pagiging isang ina. Ang yugto sa buhay kung saan dapat taglay ang tapang at tibay ng loob at paniniwala. Ngunit ang pagiging isang ina ay may kalakip na malaking responsibilidad at gampanin sa buong pamilya at higit sa lahat sa kanyang mga anak. Sa edad na 62, nakasentro ang buhay ni Lourdes Dayami sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanyang anak na may kapansanan sa mata. Ipinanganak niyang visually impaired ang kanyang bunsong anak na babae. Mahirap man ito para sa kanya, pero alang-alang sa anak niya, kinakaya niya. I'm Lourdes Dayami, 62 years old, nakatira sa Camdas Subdivision, Baguio City. I came from Quezon Province. Yan. Nag-umpisa ang buhay ko na nang dalahin ako dito ng kakilala sa Baguio. Nag-umpisa ako sa katulong. Katulong talaga. Grade 6 lang ang natapos ko nung time na yon. So, siyempre nagtrabaho ako para maging maayos yung buhay ko at maabot ko rin yung gusto kong pangarap na makapag-aral ng high school, college. So, nagawa ko naman para sa sarili ko yon. Hanggang ngayon, okay naman ako. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak bilang ilaw at haligi ng kanilang pamilya. Ang mga gampanin na dapat ay mayroon siyang katuwang ay kinaya at kinakaya niya ng may pananampalataya. Sipag at tiyaga, ito ang mga naging baon niya sa lahat ng mga pagsubok na dumating. Lakas kung kanyang ituring ang kanyang anak na sa gitna ng kapansanan, ito ay naging inspirasyon niya upang magpatuloy sa buhay. Nung dumating sa buhay ko si Saika, napakahirap. Napakahirap kasi nga, inisip ko sa sarili ko,
kaya ko ba to? Lord, kaya ko ba to? Yung gano'n na, paano ko aalagaan siya? Kasi blind. Kasi 6.5 months ko lang siyang pinanganak. Tapos nanatili siya sa ospital ng halos 2 buwan at kalahati. Actually, sa St. Louis University yan na tumagal ng matagal na panahon. Tapos, nung mga 2 months old siya, sabi ng doktor, Ma'am, dalhin niyo po sa Manila, sa Medical City. Bakit po? Sabi ko, kasi may problema sa mata. Parang sinakloban ako ng langit kasi hindi ko alam kung kaya ko nga bang tanggapin, paano ko ba ito palalakihin. Pero sabi ko naman sa sarili ko, binigay naman siya ng Lord sa akin, so kakayanin. Yan lang lagi ang ano ko. Kakayanin natin to, kaya ko sa sarili ko. Napalaki ko naman siya, naging naayos naman. Yun yung naging role ko sa buhay niya ngayon, hanggang ngayon. Pero nung nag-aaral siya, naging driver niya ako, sa totoo lang. Kasi ang layo ng bahay namin, Luwakan, going to Bukaucan Road, Baguio City. Ganon. Ginawa akong driver ni Saika. Kailangan ang malawak na pangunawa at pag-intindi sa pag-aalaga ng mga may kapansanan. At tulad ni Manang Lourdes, dumating man ang oras na nararamdaman niya ang hirap at pagod, mas nananaig sa kanyang kalooban na kailangan siya ng kanyang anak bilang paa, kamay at mata upang makamit ang pangarap ng dalaga. Mahirap talaga magpalaki ng blind. Kasi nga lahat kailangan mong ituro sa kanya na ito sa paliligo, sa pagkain, sa paglabas ng bahay, lalong-lalo na pag nasa labas ng bahay. Yun yung ninenervyos ako na hindi mo kailangang lumabas ng campus para kumain na mag-isa. Kailangan mong tumawag ng kasama. Yun lang naman ang ano ko. Pero sa ngayon, okay naman na. Hindi na ako nahihirapan kasi marunong na rin siyang lumakad ng maayos. Noon, lagi ko pa siyang kinakarga nung baby siya. Pero ngayon, okay naman na. Hindi na tayo kailangang magsabi na mahirap, madali yan. Kaya natin ito. Para sa akin kasi, hindi naman porke babae ka, mahina ka. Kaya natin gawin ang paghahanap buhay, pag-aalaga ng pamilya. Kasi wala namang iba eh. Kasi kung may partner ka, mas okay. Pero kung wala kang partner, mas okay na naman. Kasi natututunan mong gumawa ng lahat na dapat mong gawin. Doon ka lumalakas na kaya ko ito. Sa akin lang example na lang sa akin, na nakayanan ko naman for how many years na wala akong kasama. Hindi naman ako naghirap. Hindi naman kami na sumala sa pagkain. Kaya sabi ko, kung kaya nila, kaya rin natin. Kaya ko rin at kaya nating mga babae na gumawa ng ginagawa nila. Ng ginagawa ng mga karamihan na kasi kung ititigil tayo na sasabihin natin hindi ko kaya to kasi babae ako, hindi naman pwede. Kailangan nating lakasan ng loob natin para makayanan natin lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay natin. Lalo na sa mga single mom, wag po kayong mawawala ng pag-asa na baka hindi ninyo kayanin. Kung manghihina kayo, wag po nating gawin yon kasi pag po nanghina tayo, pati yung mga anak natin mawawala ng gana na mabuhay ng maayos. Kaya lakas lang po, kaya natin yan. Sa mga babaihan po na single mom, hindi man sila single, pero kailangan din natin ng lakas. Ako si Lourdes Dayami na isang sangayan babae.
Lahat gagawin ng isang ilaw ng tahanan maibigay lamang sa kanyang mga anak ang buhay na kanilang pinapangarap. May pag-aalinlangan man sa simula, pero sa isang magiting at matapang na ina, lahat ay kayang-kaya. Ang kwentong patunay na maaari tayong maging liwanag hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa nakararami. Mabuhay at pagbati sa mga ilaw ng ating mga tahanan. PIA DIMSO Intern Arian Joy Saliman para sa PIA News, Cordillera. Talaga namang nakakabilib ang ating mga solo parent na handang hamakin ng lahat, maigapang lang ang kanilang mga pamilya. Kaya naman nakaka-inspire ang kwento natin ngayon tungkol sa isang solo parent na may anak na visually impaired. Yan lamang ang ilan sa mga balitang aming nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Angela De Vera. At ako naman po si Arian Mangayabas. Naimbag Amalem.